What's up, Quiz? Ito na naman si Quiz Rap para magbigay ng konting kaalaman. For today's video, mag-i-install tayo ng split type aircon, mga Quiz. Bali, tutorial. Sana makasunod kayo. First step natin, ito nga Quiz, yung indoor unit. Yung wall mount indoor unit natin ay i-wired muna natin. Kasi ang mangyayari dito Quiz ay instead of nasa loob ang source ay gagawin natin sa labas. So, ang kailangan lang natin ay yung tatlong pirasong wire. Bale, hindi na tayo dito nag-grounding or nag-earthing. Ang ginawa lang natin ay line neutral then signal para mag-communicate dun sa outdoor. So, sana guys masundan nyo ako. Bale, kung napansin nyo guys, nagkaroon dito na ang jumper para mag-communicate yung dalawang line saka yung dalawang neutral. Pero kung tutusin mga guys, yung talagang dalawa na yun ay naka-jump na rin yun. Ilagay lang natin ang jumper. Kaya kung napansin nyo kanina, gumamit tayo ng tester doon para matest natin. Next step natin guys, bali sukatan natin yung kanyang bracket. Yung pinaka-frame ng indoor natin. Para siya ay ma-hook doon sa pader or sa wall. Hindi ko alam kung anong tawag. Bali, so yun, ang target kasi natin dito is hindi siya wall to wall, hindi siya back to back installation. Meron nga tayong at least 5 feet additional copper tubing. And next step natin guys, syempre yung tubing. Para sigurado tayo, kunin natin yung nut unit. Bali may nut siya para masukat natin eksaktong kailangan nating tubing. Usual kasi 3/8 by 1/4 yung ganito mga 1 HP. Ito nagbabago ko is depende sa brand. So player natin, yung unang player ko nga pala dito ay medyo naipit yung pinagputulan, so nag-replayer ulit ako. Bali ito yung maliit na tubing at yung malaki ko is hindi ko na pinakita. So, in-estimate ko na agad siya nung nasa around 15 feet. So, ginawa ko yung mga 16 in case na may allowance pa tayo. Bali, naglalagay na tayo ngayon ng rubber insulation. Then, nirap na rin natin ng white tape or PE tape para ma-insulate ka siya ng maganda. At medyo ginanda natin yung pagkakalinya ng dalawang tubing. Bali, ang mga ginagamit ko pala dito guys, kung napansin nyo sa una pa lang ay yung mga ang tawag dito, leftovers na tulad ng mga PE tape, wires. Kasi nangyari dito hindi naman talaga siya planong i-install. So naiinis lang ako at hindi nga kinuha ng ating kausap. So wala naman akong aircon at meron naman akong solar. Sayang naman kung hindi ko siya nasusulit pakinabangon lalo pag daytime run. So naisipan kong ilagay na rin dito sa aming kwarto. Kasi nakakahiya naman, aircon installer tayo tapos tayo wala tayong sariling aircon. So naisipan kong ilagay na. So yun na nga ako di ba nagsukat na nga tayo nung kanyang bracket. So install natin sa pader. Bali, ang pagsukat nito ko is huwag ninyo kakalimutan na magkaroon kayo ng clearance kahit mga minimum of 5 inches galing doon sa taas. So ang akin medyo malaki na kasi medyo mataas yung ceiling ko. Tapos beam naman yung tatamaan niya kung sakasakali. Kaya binaba ko siya sa beam. Bali 6 inches yung aking binaba. Tapos yun nga, magbubutas tayo para sa copper tubing niya. Bali gumamit ako dito na una yung diretsong drill bit natin guys. Tapos sinundan natin yung cowring para lumaki yung butas. Bali dalawa yung bubutasan nating pader. Kasi ang paliwanag dyan ay talagang ginawa natin ang paraan na hindi maapektuhan yung ating bahay na inuupahan. Kaya yun lang, na maximize natin yung pwesto. Tapos sa likod natin ay ilagay yung ating outdoor unit. Bali kung mapansin nyo kasi hindi nyo na itatanong yung bahay dating tindahan. May roll up pa nga siya actually. Ayoko nung maging sagabal yung aking outdoor unit dun sa mga roll up in case na gusto nilang isara or in case na iwanan namin at gusto namin ibaba yung mga roll up. So yun, ginawa ko, nilagay ko dun sa may likod yung talagang permanent na pader na. And sa puntong ito ko naglalagay na tayo ng moldings para hindi medyo masakit sa mata.
Bali, ito yung mag-i-encase ng ating piping. So, napaka-importante dito guys ay yung level. Kaya ako, instead of level bar na maiksi, gumagamit pa ako ng laser para makita yung level, para magkaroon ng slope yung ating mga drain, yung tubig natin, para hindi tayo mawala. Sa puntong ito guys, babalutan natin yung ating splicing. Bali, mag-i-splice muna tayo ng tubing niya. Dito tayo yan, gagamit tayo ng 2 katala. Then after natin mapag-connect yun, ay balutan natin ulit. Gawa ng nandito kasi guys yung exposed na, ubusan ako dito ng moldings. Bali, medyo ganda-ganda natin yung balot dito. Bali nagbalot ulit ako ng PE tape para medyo maganda tingnan at talagang hindi umis yung ating piping, ating tubing. So sa kabila naman guys, ganito yung sitwasyon. Nilak ko muna ng zip tie yung ating wire kasama yung ating drain pipe. Bali kulay orange. Mga rin yan guys, leftovers din sa ating mga ginagawa. Dahil syempre nga tayo multi-skill. So yan. Next natin syempre takpan natin yung ating tubing. May kunting dahil yung pagtatakip para matakpan yung ibang dugsungan. Hindi siya nagdi-disalign. At sa puntong ito guys, dumating na yung pinsan ko. Paalalay ako sa paglalagay ng outdoor. Siya na yung pinag-drill ko at pinag-mount ko nung ating bracket para papatungan ng outdoor. At next thing or next procedure natin ko is siyempre, after natin ma-play yung dugsungan ng dalawang tubing, ay nag-vacuum tayo. Habang nag-vacuum tayo ko is nilalagyan natin ng PE tape yung mga tira. Kasama na rin dito yung ating mga wire. Hiniwalay na natin. So while naghihintay ng vacuum, actually ko sa vacuum natin na standard is 20 to 30 minutes. Then after natin ma-vacuum ay hintayin natin kung gagalaw. Another 20 to 30 minutes ulit. Yung standard na procedure. And habang naghihintay tayo ng galaw, ay winner na natin itong ating outdoor. Bali yung puti ay galing sa loob at yung orange ay yun ay magiging source natin. Bali yung likod kasi niyan ko ay nandun din yung panel box, so hindi na ako naglagay ng breaker dyan. At yun na, terminate natin. At after nga natin magdagdag ng refrigerant coils ay yun na, testing na. So ganito yung kanya naging output.